So ayun guys, no. Welcome to our first podcast and this is Mo Money Talks. So I'm Munir from Forbes Capital Cars and I'm with Kyle. Kyle. So to pag-uusapan natin usapang pera, usapang kotse, usapang business, kung ano man 'yan, trending topic. So let's go. So ayun guys, so nandito na yung DeLorean, no. So ito yung full story paano namin siya nakuha. So, paano ba natin nabili tong DMC DeLorean? While on the field, no, nasa takbo sila Kyle, no, nakita nila yung DeLorean na nakapost sa marketplace and we decided to inquire. Paano ba? Anong sinabi mo kay sir? Yung nag-post? Hindi, actually yung full story niya, di ba? May pinatakbo siya. So, nung time na ina-inspect namin yung kotse, actually, dapat stop buying nga siya eh. Stop buying siya. So, nung time na yun, medyo parang di niya trip na bilhin yung kotse. Hanggang sa sabi ko, sige, tatabi mo na ako. Tinignan ko muna yung marketplace. Wala lang, since free time lang naman. Then doon ko nakita yung DeLorean. Pagkasen ko, una sabi niya, alisan niyo na yan, takpuin niyo na yan, kung saan man yan. No, ano. Kasi pagkakita ko ng bro, napatayo talaga ako. Yung parang, totoo ba to? Tapos kasi nakaban ako sa marketplace, so screenshot lang yun. Login ako dun sa isang Facebook account ko. Nakakita ko may plaka, may konti siyang issues na naka-indicate naman as is where is. So sabi ko, mukhang totoo to. Chat ko, chat mo rin. So sabi ko, Kyle, kailangan natin makuha yan. Chat mo. Sabihin mo ng lahat ng kailangan natin pwedeng sabihin na seryoso tayo. Kailangan natin maparamdam dun sa seller na tayo yung buyer nitong DeLorean, no? So ayun, yung seller pumayag naman siya i-put down yung post, 'di ba? After 30 minutes. So sabi ko, pwede delete. Tapos pumayag naman sila. Kaso wala eh, hindi mo bro yung nag-post nung araw na 'yan, 'di ba? Taga Laguna pa siya. Taga Laguna daw siya. Tapos nasa Makati yung car. Kaso hindi siya pwede on the day kasi nga dapat doon na sila diretso. Ayun, tapos di ako nakatulog nun, bro. Yung sabi ko dito. Kaya ano pa yun? Parang nilabas niya pa ako. Dinamay niya ako sa kalokohan. Di ako makakatulog talaga. Labas tayo. Pupunta kami doon sa Encanta Bar. So 3 a.m. na kami nakauwi. Tapos wala. Sayo Kyle, kahit umuwi ako, hindi ako matutulog. Wala. Talaga. So, ayun. So, kinabukasan, chat kagad ako dito. Tinawagan pa kita eh, di ba? Bro, tawagan mo na yun. Chat mo na yun. Baka pwede ngayon na. Ganon. So yun, nung tinawagan niya ako, ang nangyari pa noon is, yun, so sabi niya, follow up ko yung buyer. So yun, follow up ko siya. Ngayon, nagsasabi pa yung buyer na, ayun, so may nag-offer ng 1.5, ng 1.8. So nung time na yun, parang dismaya kami onte kasi wala, di talaga ako mapakali nun. Oo. As in, so supposed to be after lunch siyang viewing, 'di ba? So tinawagan ko na si Kyle agad na, bro, puntahan niyo na 'yon. Morning pa lang, 'di ba? Pinapunta ko na kayo doon. Bring extra cash. Talagang kailangan natin makuha 'yan. Yun eh. Alam na natin yung value ng auto, may maraming naghahabol. So, kumbaga, they posted it way low dun sa totoong value ng auto, no? So ayun, nagantay sila Kyle doon ng how many hours kayo nandun? So doon na kami parang 10, pero ang dating daw nung yung pamangkin is parang 1 o'clock or 2 o'clock. Oo, nabot kayo nung sobrang hapon doon eh. So basically, yung eagerness namin to buy the car, we showed it on the on the morning pa lang nung hindi kami bogus buyer, kami. Sure buyer kami. Hindi kami para magpatumpik-tumpik dun sa pangarap namin. Tapos yun, dapat kasama ako noon. So marami lang event dun sa school. Saka natid ko yung anak ko. Sabi ko, Kyle, kayo na. Try ko humabol. Tapos yun na nga, pinagbigyan naman sila Kyle na ma-view yung kotse. Tapos yun, nagkwento na si sir nung storya ng auto. So actually, si Kyle yung nagbibideo na nung habang nagsasalita si sir. Ano ba yung mga ni sir noon? Mga sinabi niya about the car. Ano yun? So, short background lang kay sir. Ano siya? Business person na parang into finance, bank. He said bank eh, diba? Bank. So yung first owner niya na here in the Philippines, bank, din sila, financing din sila. So doon niya nakuha actually yung car. Pero first owner niya is from America. And then yung owner nun, yung anak niya, siya yung gumagamit papunta school. Kaya if makikita niya may sticker na Stanford eh. So original yun na pang school car Stanford University. So ginagamit siya pang back and forth sa school sa US. Ayun. Tapos bakit siya daw binenta ni sir? Well,
si sir kasi nagkaroon siya ng parang inatake yun eh. In the Talaga? past. Hindi halata. So, kaya pagkausap ko siya, may parang slur na sa words niya. Talaga. Kaya ayoko siya pilitin na kausapin ng masyado kasi yun nga, baka yun dun pa siya mangyari ulit eh. Pero, throughout the yun, medyo sad nga siya, pero mas gusto niya mapunta sa, car enthusiast. Kasi yung mga anak niya, pati yung mga apo, pamangkin, lahat, wala silang hilig sa kotse. As no? in, lahat kahit sila may wala. magaganda pa siyang kotse doon, no? Kaso more on classic yung gusto ni sir, no? If kita niyo din yung sa video, sabi niya pa, parang pag may mga new cars siya, yun yung inaagawan ng mga gusto, niya. Gusto. Nakakalungkot din. Actually, nafe-feel ko yun kasi ako mahilig ako sa kotse. Sabi ko sa sarili ko, kung ako rin siya, tapos walang hilig yung mga anak ko, no? Nalulungkot din ako noon. Saka parang, ang ganda nito, anak, di ba? Ayaw mo ba? Pero yun, so I feel, sir. So hopefully yung mga anak ko maging car enthusiast. Sana yung pag nagkaanak ka, bro. Mahirap yun. Walang hilig yung anak mo. As yun, yung post indicated doon na may mga minor issues din yung auto. Actually, may nakalagay pa doon, assist where is. Actually, wala sa akin yun. Kasi nga, this car, kahit hindi gumagalaw, parang antulin niya na eh, di ba? So kahit hindi umaandar, kahit may issue siya, kung ano man yan, it looks like it's gonna fly eh, di ba? Yung current issue niya, ang kwento ni sir, di ba, parang nasunog yung kapitbahay niya. Tama ba? Yung bahay ng kapitbahay niya. So nasunog yung kapitbahay niya and then nadamay siya. Since ang dami niya antiques, yung nara, kahoy, lahat. Sobrang nadamay yung bahay niya. Nung dumating yung bumbero, sabi niya, tutukan niya yan. Kasi pinapatutukan niya tong yung kanang part, kaliwang part ng kotse, di ba? So, habang nasusunog yung bahay niya, doon lang nakatutok yung mga bumbero dito. Dito, kasi nandito sa harap yung gas tank eh, di ba? So, probably nga sa tubig na or hindi, baka sa init din. Kasi yung side mirror niya natunaw sa kanyang running board. So, yung mga minor na ganun, hindi naman siya big deal sa akin kasi overall naman yung history sa yung iconic yung binibili natin dito eh. It's only a few pieces dito sa So, it doesn't matter. Para sa akin, it adds character dun sa kotse, di ba? Sabi ko nga kay Mon, yung sa part 3 nung... yung talagang lumilipad-lipad na sila dun sa... Parang galing siya dun. It adds character dun sa overall appeal ng kotse, no? So, tingin mo bro, kung ikaw, you know what we bought it for, kung magkano natin sila binayaran, saka yung mga nag-o-offer, tingin mo, kung ikaw, magkano kaya tingin mong value ng Di ko din alam bro. Kasi it's an old car. So, sa thinking ko, parts, it's hard to find. Pero, sinabi din ni sir, actually, na if you need help with parts, may may website. May website daw na, alam ko may story, yung story nun eh. Actually, nag-research na ako niyan. So, yung DeLorean pala, nung nagsara siya, they sold the factory, they sold all the molds na para pag-produce ng mga parts and all. So, merong company na bumili nun, tapos they are selling brand new reproduction parts nitong DMC DeLorean. So, yung company na yun nag-i-exist para mag-survive yung mga natitirang DMC DeLorean sa karsada. So, with regarding sa parts, bro, ang mura. Chinek ko, side mirror, $200. Yung mga trims dito, ilaw, $20. Ganon. So, overall, yung kailangan ko lang na in-add to cart ko yung mga kailangan na natunaw. Parang $450, bro. Yung windshield is like $550 eh. Pero, meron naman daw masosource din dito, si Unicorn Glass. Isang option yun. Pero, kung papagawa daw dun sa factory, is made to order. Pre-order siya. So, all the rest ng parts meron. Kahit nga pinto, bro eh. Hood, fenders, lahat meron. Kahit down to the last tornilyo, meron. Meron kasing kasama siyang mga catalogs and all. So, yung pag-produce ng parts, nandun lahat. So, may mili ka kung chassis ba, electrical, engine, transmission, everything that you will need, nandun sa website na yon. Sa parts, wala tayong magiging problema. So, para sa akin, no-brainer talaga siya lalo. Diba? So, if we would restore it, basic lang, madali lang. So, nag-iisip pa ako kung papalitan ko kasi nga, it adds character to the... Na-order mo na ba? In-add to cart ko lang dali. Pero kung i-order natin, madali lang naman. So, mas maganda nandun lang siya. Diba? So, yun siguro yung very fun to restore kasi nga, yung parts niya readily available. Yun nga eh. Parang galing eh, no? Yung website nga parang up-to-date pa siya. Dali pa So, hindi siya parang old tech. Ako naman, kung tatanungin mo ako dun sa value ng auto, priceless, bro. Priceless. So, yung memories na pag napanood mo yung movie,
meron ako niyan. Di ba? Iba na yung feeling sa akin. Wala it's unreal yung sinend mo sa akin yung link, you couldn't put value doon Mas masaya pa ako dito kaysa nung binili ko yung R8. Nakita mo na yung mukha ko Yung nga. Sabi ko pagdating, ba't parang mas parang mas masaya ka dyan kaysa R8? Kasi pag nag-search ka sa marketplace, bro, may lalabas doon. Audi R8. Ang daming option, may modelo, may luma, may mura, may mahal. Ito wala. Lalabas laruan, t-shirt, sapatos. Wala pa nga sapatos. Yung sapatos, 2 milyon na. Yung original. So, di ba? Yung peking niya, 80,000 Peking yung sapatos nito. Nag-search ako Meron yung hindi nagle-lace, 50,000. So, may value. Kahit peking sapatos, may value nga di ba? Sa ngayon, bro, ano naisip mong plano dito? Siguro, isang iniisip ko, gusto ko i-document yung bawat step pag-restore or yung process natin sa kanya If I would assess it, sisimula talaga tayo sa detailing So yung kung merong gustong tumulong dito sa pag-detail nitong sasakyan natin, very thorough siya dapat kasi yung interior niya very dirty lang naman. So intact pa naman siya, kailangan lang maingat yung gagawa. So kung may gustong tumulong sa amin sa pag-detail na talagang maselan, yun, pwede yun. Tapos with regarding sa parts, di pa namin na-experience magparating. So yun, kung merong expert dun sa pagpaparating ng parts, yun. Sa mechanical wise naman, meron naman tayong mga kilalang mga shops. Actually, yung tito ko magaling din siya gumawa, nakapag-restore na rin siya and guburin ng mga mga sports car, race car. So yun, kaya naman namin siyang i-sort out dito with regarding do sa mechanical. Yung mga more on aesthetics lang muna. So yung mga natunaw na parts, I'm still not sure kung papalitan ko siya, to be honest yun. So mura lang naman yun kung papalitan ko Tsaka bro, minabasa ko sa sa comment ng, di ko alam kung TikTok o actually, Facebook. ang daming comment na may nakita ko dun, ang galing ng idea niya. Parang siguro pag na-restore, maganda ba dalhin natin sa sa previous? Oo. Actually, kung ma-sort out natin yung mechanical and we get it running to the point na aabot tayo sa bahay ni Sir at makaka-uwi tayo, gagawin natin yun. Pwede natin siyang papadrive-in, papadrive natin sa kanya. Pwede. Why not? Kita ko ang daming likes nung comment ni brother. Actually, sa TikTok saka sa Facebook, may ganung comment So, hindi lang nag-iisa yung tao na nag-comment na yun. At ako, gusto ko rin gusto ko rin makita yung reaction ni Sir. Sana. Okay na siya. So, try natin. Why not, di ba? Kung mapa-under natin siya. So, yung mga gustong tumulong sa amin dyan, alam mo yan, may pag-partner with us with this build. Let us know. It's gonna be a big help. Lalo na sa akin. Actually, syempre, first time ko ito magka-DeLorean. Malay ko ba, di ba? Yung mga may DeLorean dyan sa Pinas, mag-share kayo ng expertise and inputs, di ba? Hindi tayo nag-leave. Suggestions. Oo, yun. Bro, syempre, sa line of work mo, buy and sell ka Bibenta mo ba to? Yun nga sa totoo, ang daming nag-message sa akin, brother. Ang daming, bro, alam ko naman, bebenta mo yan, magkano? Ganyan. So, sabi ko, bro, hindi ko bibenta. Ganun yung tanong sa akin. Hindi ko alam. Kung bebenta ko siya, I think, at least man lang may ginawa tayo sa kanya to get it ready for the next owner or at least mabigyan siya ng magandang home. Pero right now, wala akong plans to sell. Kasi you could buy any car na magustuhan mo You couldn't buy this sa market. Wala. Ilan lang ang meron. Sabi nila, si Boss Danding Kuangko, meron daw siya. Yung nakikita kay Al James daw. Not sure kung sa kanya yun. Hindi ko alam Sabi daw Sabi sa kanya daw yun kasi dalawang music video nandun si Al James. Pero who knows, diba? Tapos meron pa yung parang display yata sa Carrera Cafe. Or not sure kung same yun kasi same sila ng decal sa gilid. Dun sa music video ni Al James. So, not sure kung same sila. So, kung count natin 3 or 4, hindi ko alam na peraso. So, I don't know if I could sell it, bro. Wala. Sa lahat ng kotse ko dito, makakabili ka. Ito lang yung kotse ko ngayon dito na hindi mo pwedeng mabili basta-basta Pag sinearch mo siya, laruan talaga ang lalabas. So, to answer it straight, no, I wouldn't sell it. Yun. So, that's how we cook the DeLorean. So guys, ayun, napakita na namin sa inyo yung kotse. You know the story of the car. So it's gonna be a long way road para maayos natin to. And I will take you dun sa steps natin doon. So if you want to see more of this kind of content, so I'm Munir and this is Kyle. So this is our first time doing this. Cope with us and we will do a better job next time. So click follow, subscribe. Yun. Thank you guys.